Ito po yung isa sa mga pinaka-inaantay ng bayan, talakayan at presentasyon po ng ebidensya dahil pag-uusapan ho dito yung mga malalaking mausapin. Pag-uusapan yung Mary Grace Piatos. Sa darating pong Martes, si NBI Director Melvin Matibag ang huli pong isasalang ng prosekusyon. Yes, meron pong sigurong matinding balitaktakan tungkol dyan. Itong mga dokumentong ito, kung gusto nating makita ang katotohanan, ay sana makita natin itong mga ebidensyang ito. Congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kesa sa kahit ano pa. Mapalad po tayo ngayong umaga. Kasama natin at kapiling natin sila House Prosecutor and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at ang House Prosecution Impeachment Team Advisor and Spokesperson, former Congressman Robert Ace Barbers. Siguro to start the ball rolling, we hear the opening statement of our guests. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po yung weekend bago ho yung pagbubukas ng panibago pong article ng confidential funds misuse, no? Pero bago po natin talakayin yon ay siguro maganda magkaroon muna ng wrap up doon po sa unang sinalang na article. Sa darating pong Martes, si NBI Director Melvin Matibag ang huli pong isasalang ng prosekusyon para sa article on threats, no? Para tahiin yung kabuuan po ng naging investigasyon ng National Bureau of Investigation dito po sa continuing threat ng pangalang Pangulo laban sa atin pong Pangulo at kanya pong pamilya, no? So, inaasahan ho natin yung full bureau reporting. So, hindi lang po ito cybercrime investigation katulad ng ginawa po ni Attorney Lotok at ni Agent Kalilong, kundi yung iba pa hong mga ulat mula sa kabuuan po ng opisina ng NBI, no? So yan po yung inaasahan ho natin sa pagsalang po ni Attorney Matibag sa darating pong Martes. Sa darating pong Lunes ay inaasahan ho natin yung pong pagtatanong ng mga senator judges patungkol po doon sa subpoena para sa tax documents, AMLC documents at bank accounts, no, ng mag-asawang Duterte Carpio. So malinaw naman po yung mga binanggit na nung nakaraan. Una, wala ho tayong debate doon sa bank accounts dahil ito po ay malinaw na exception sa bank secrecy law, yung pong pagkakaroon ng impeachment trial, no? So, tingin ko yan po ay malinaw sa ilalim po ng ating mga batas at konstitusyon. Pangalawa, yung usapin po na AMLC documents, ang kailangan ho nating linawin doon at yun din naman ho yung nakalagay sa provision ho na ipinapakita nila, hindi ho totoo yung absolute confidentiality of AMLC. Kasi meron din ho kalangkap noong pong provision na binabanggit ho nila on confidentiality of AMLC, yung pong pagkakaroon ng information sharing mechanisms with other agencies, no? So, ibig sabihin, hindi ho totoo na absolutely hindi ho pwedeng mag-disclose ang AMLC. Ganon din po sa BIR, no? Kasi ito pong mga dokumento pong ito, in ordinary courts, hindi ho Senate Impeachment Court, pwede po itong ipakuha para maisabpina ho so that we can achieve the truth, no? And more importantly, pwede ho itong gawin ng Senate Impeachment Court in pursuance of its constitutional power para ho magsabpina ng mga dokumento at hanapin ang katotohanan sa mga kaso ng pananagutan katulad po ng impeachment. So, I think yan ho basically yung gist noon po magiging talakayan sa mga senator judges sa darating pong
Lunes. No? So, puntahan ho natin ho yung confidential funds misuse. No? So, yan na po yung inaasahan ho nating maisasalang hopefully as early as Wednesday. Kung wala naman ho extensive na direct and cross sa darating po Martes on Attorney Matibag. So, yung confidential funds misuse, ito po yung isa sa mga pinaka-inaantay ng bayan na talakayan at presentasyon po ng ebidensya dahil pag-uusapan ho dito yung mga malalaking mausapin. Pag-uusapan yung Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, at iba pa hong mga pangalan na kumuha, tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Mapag-uusapan po dito yung pong mga similar na mga pirma nito pong mga taong ito kung saan sinabi na parang ilang tao, isang grupo lang ang pumirma para sa mga tao pong ito. Ikatlo, ilalahad din po doon yung PSA report kung saan sinasabi that these particular personalities do not actually exist. They were never born, they were never married, they had never died in the Philippines. No? So, yan po yung ilan sa mga pwedeng mailatag dyan po sa confidential funds misuse. At huli, at pinakamahalaga, yung pagpapakita ho at presentasyon ng Commission on Audit Reports kung saan may pinasusoli na 448 million mula sa pangalawang Pangulo mismo. Una, doon pong sa unang paggamit ng confidential funds ng 2022, 73 million yung pong pinapasoli at nag-achieve na po ito ng finality sa Commission on Audit proper. Ibig sabihin, kailangan na pong isoli personal ng pangalang Pangulo at ng iba pang mga napangalanan doon. Yung pong 73 million. Yung pong balanse ng 448 million ay kung hindi ho sila nag-apila dito po sa kautusan po na ito, kailangan na rin po nilang mag-soli ng pera sa atin pong kabangyaman. So, yan po yung mga inaasahan ho natin sa darating pong mga linggo. Pagka po pinag-usapan na ho natin yung confidential funds misuse. At bakit ho ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil pera po ito ng tao. Hindi po ito pera ng pangalawang Pangulo na pwede ho niyang pagpasyahan kung saan lang po ito pwedeng gamitin. So, minamahalaga po ng House Prosecution Panel na dapat ang bawat piso ng pera ng bayan ay ginagamit sa dapat po niyang pinaglalaanan. At yan po yung basically puso nito po ang confidential funds misuse article. So, yun po muna. Si Kong Ace, kung may dagdag po siya. Hindi na rin ako mag-opening statement dahil napaka-comprehensive naman ng sinabi ni Congressman Terry Ridon. Gusto ko lamang susugan yung kanyang sinabi tungkol dun sa ipinapasabpina ng prosecution panel sa impeachment court yung mga mahalagang ebidensya na ilalatag ng prosecution panel nang sa ganon mapagtibay at mapalakas ang Article 1, no? This is Article 1, no? Yung Article 1 na nakasaad doon sa Articles of Impeachment. So, yes, meron pong sigurong matinding balitaktakan tungkol dyan, but I do believe and appeal, no, na itong mga dokumentong ito, kung gusto nating makita ang katotohanan, ay sana makita natin itong mga ebidensyang ito. Hindi ho ibig sabihin na guilty na ho yung respondent kapag isinabpi na natin itong mga dokumentong ito. Ang ibig pong sabihin nito ay pwedeng suriin ng impeachment court ng mga senator judges itong mga pieces of evidence na sa aming paniwala ay mahalaga para pagtibayin, palakasin ang aming inilagay doon sa Article 1, no? Yung sa tungkol dito sa Article 2 sa confidential funds. Now, going back dun naman sa nangyari nung nakaraang linggo, no, nakita naman natin sa dalawang testimonya ng aming mga witnesses na ipinakilala at inilatag, hindi pa ho nagigiba, no?
yung credibility ng aming mga testigo. Yung unang testigo inilahad at ipinakita na itong mga videos na ito ay authentic. Sa pamamaraan na sinasabi ng batas, no? Pangalawa, ito pong ebidensyang inauthenticate ng aming unang witness ay inauthenticate din naman ng panig ng depensa dahil kitang-kita na ginamit din nila itong ebidensyang ito. Dito naman sa pahayag o sa statement na ginawa ni Attorney Jeremy Loto, sinabi niya rito sa kanyang testimonya na meron silang nakitang basihan, no, para makapag-file base sa kanilang investigasyon, para makapag-file sila ng 3 counts of grave threats at saka isang kasong inciting to sedition against the respondent. So ito mahalagang makita at matukoy natin sa pamamagitan ng paglalahad ng ebidensya. Kaya nga kami nakikiusap na kung maaari gusto nating makita kung gumagana ba yung ating accountability mechanism sa pamamagitan ng magpapakita ng ating mga ebidensya. Palagay ko mabubuo ang konklusyon sa isipan ng ating mga husgado. So yun lang ang gusto ko idagdag sa sinabi ni Congressman Terry Ridon. All right, we are now ready to receive questions. Han? Kongs, good morning. Sir, good morning, Sir Ace. Ayon po sa palasyo, wala pa pong natatanggap na request si Pangulong Marcos para sa authorization na mabuksan ang sealed BIR documents. Sinabi rin nila na posibleng ang request ay maring manggaling sa House Prosecution o sa Impeachment Court. Sa panig po ba ninyo, maghahain po ba ang House Prosecution ng request kay Pangulong Marcos para sa authorization na ito at hintayin na lamang na ang magiging aksyon ng Impeachment Court? Sa punto pong ito, mahalaga po nga antayin muna natin yung pong desisyon, no, ng Senate Impeachment Court. Katulad po ng nagdaan ho namin pagtingin ay hindi naman ho kailangan yung pong authorization ng Pangulo ng Pilipinas for a subpoena to be issued, no? So, antayin lang ho natin yung pagtingin po ng Senate Impeachment Court. So kung halimbawa, sabihin nila na necessary yung authorization, then it is something that we will consider and then we'll probably comply on, no? So, tingin ko yun yung mas mahalaga kasi para sa isang bagay na pinag-usapan ho natin, BIR doc, kasi totoo lang, hindi lang mo impeachment ito. Do they actually mean na yung pong ordinaryong tao na meron hong halimbawa tax evasion case sa the Department of Justice, isasalang sa korte, ibig niyo ho bang sabihin each and every tax case ng ordinaryong tao, hindi ho impeachable official, will require the authorization of the President for these tax documents to actually be subpoenaed by ordinary courts? I don't think so. Which is why, very important ho, antayin po natin yung pong pagtingin ng Senate Impeachment Court kasi sinabi naman na ho namin, meron hong constitutional power yung pong Senate Impeachment Court to issue subpoenas to get at the truth, no? So kung sabihin ho nila they would want to be on the safe side and would require presidential approval for the unsealing or opening of BIR documents, then that is the time that we will probably have to comply. Ganun din ang aking pananaw, no? Siguro hintayin natin ang desisyon ng impeachment court at marami namang mga remedies, no, na pwede. Ang mahalaga dito is that ang aming panawagan makita ang ebidensya, mailatag ang ebidensya, masuri ng ating mga impeachment court judges o senator judges at nang sa ganun makapagbuo sila ng konklusyon at desisyon pagdating ng panahon. Sir, another question. Just a reaction lang from you. Kahapon po sinabi sa press ko ni Jose Castro na inaasahan nila sa impeachment trial next week ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan at walang pag-iwas sa totoong issue. At ang mahalaga ay lumabas ang katotohanan. Ano po yung reaksyon ng House Prosecution sa pahayag na ito? Sa inyong pananaw, paano ninyo masisiguro na mananatiling nakatuon ang paglilitis sa ebidensya at sa mga isyung nakasaad sa articles of impeachment?
tingin ko nakafocus naman ho yung prosecution panel sa una, ebidensya. No? Yan naman ho yung gawain nitong nakaraang mga linggo. Pangalawa, sa totoo lang ho, hanggat maaari naman po ay matapos na po ito eh. Kumbaga, the sooner that you're able to end and for the senator judges to be able to decide on the case, mas maigi para sa prosecution, tingin ko, para sa buong bayan, hindi ba, para magkaroon na po ng resolusyon ito pong bagay na ito, which basically requires na hindi ho tayo pwedeng mag-delay, hindi ho tayo pwedeng makupot sa drama-drama. And I don't think it is the business of the prosecution panel to undertake drama in such a matter of high importance. All right. Haji? Good morning po, Kong Terry, Kong Ace. Doon po sa issue ng confidential funds, nabanggit ni Kong Terry kanina na naasahan nga po yung mga bukod dun sa mga names no na naibunyag sa acknowledgement receipts, pati yung pagsasauli po ng confidential funds. Tingin niyo po ba kapag natalakay na tong confidential funds issue, mas magiging malinaw sa publiko kung ano po ba yung mga, kumbaga, kasi syempre sa mga nakalipas pong mga statements ng Office of the Vice President, halimbawa, kapag sila po ay nakakakuha ng unmodified opinion na rating mula sa COA, na kumbaga mas magiging malinaw na yun pong mga rating mula sa COA ay hindi naman talaga nagre-reflect sa usapin ng confidential funds ng OVP. Kasi parang ano po yun na-attribute po na wala naman pala talagang anomalya kasi may COA rating na ganito, yun na nakukuha yung OVP. Hindi, ang totoo naman po doon, pwede kong mag-exist yung pong unmodified opinion ng COA, samantalang meron po silang hinaharap na notice of disallowance at finality on the question of confidential funds misuse. So, ibig sabihin, wag ho nating linlangin yung bayan na just because meron kang unmodified opinion, clean slate na yung po isang particular po na opisina. Pwede hong magsabay, umiral ng magkasama yung pong bagay na yan. So, ibig sabihin, pinapasoli pa rin yung pong 448 million kahit po merong sinasabing unmodified opinion over the span of several years yung pong binabanggit nila. So, ibig sabihin, ang pinag-usapan lang naman sa unmodified opinion yung pag-present nung pong financial statements nung pong mga opisina ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi lang po special office yung OVP sa ganyang pong bagay. Maraming mga opisina sa buong burokrasya na nakakakuha ng unmodified opinion but at the same time, meron pong hinaharap na mga notices of disallowance, finality of decision po ng COA proper. So, great na meron pong unmodified opinion, pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang Pangulo. Well, ang pinakamahalaga dito, bukod dun sa unmodified opinion and notice of notice of disallowance, yung pinaka-final decision no ng ating COA. Kasi ito nagpapatunay lamang na may proseso na ginagawa ang Commission on Audit to arrive at a decision on an issue that is of national importance. Bakit? Pera ng taong bayan ito Kailangan patunayan kung ito ba'y nagamit sa tama. Now, siyempre ang opisina ay nagbigay ng kanilang justification. If COA finds the justification lacking, then it goes to the unmodified opinion. Now, if there is a semblance of finality, COA will issue a notice of disallowance. But there's still a way for the agency to submit an appeal until it becomes final. So again, ang pinaka-importante ay yung final. No, ano ba yung final? Sinasabi dun sa final na decision, ito mga period na ito,
na kung saan ginamit sa confidential funds, isoli nyo itong perang ito. Ito naman sa period na ito, na ginamit nyo rin dyan, isoli nyo ito. And there are still others coming, no, if I'm not mistaken. Marami pa siya, marami pang ano. So again, ang what is really important na maintindihan din ng ating mga kababayan, hindi yung unmodified opinion, hindi yung notice of disallowance, kung ano ang final decision ng ating Commission on Audit. Doon natin tingnan. Okay. Last question na lang po. May survey po na lumabas sa social weather stations. Tumaas daw po ng 2 points from 29 to positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Although, the survey was conducted from June 20 to June 29, so prior po na magsimula yung impeachment trial ni VP Sara sa Senate. So, ang question po, do you think after po na masimulan yung impeachment trial, narinig na po yung Article 4 o yung grave threats, magbabago po kaya yung satisfaction ng publiko sa performance ng Vice Presidente? Or in any way, makaka-apekto po ba yon sa rating ni VP considering na nag-umpisa na nga po yung trial? Well, una mo sa lahat, kailangan nating balikan yung ibig sabihin ng satisfaction ratings, no? Kasi mahirap na itali po yun doon sa impeachment proceedings. Kasi I think a basic question ho on satisfaction ratings ay ano ba ang pagtingin po ninyo sa gampanin ng atin pong pangalawang Pangulo over the course of this particular period. So, I don't think nakatali siya doon sa ongoing impeachment proceedings against her today. No? Kasi baka pagka mas pointed yung question, do you actually support the impeachment proceedings against the Vice President? Tingko, that is the proper question relating to the impeachment proceedings. No? Kasi basically satisfaction ratings are performance ratings. Eh. So nakikita din naman ho natin yan. For example, the President had a better rating for this particular quarter. So tingko, mahirap na i-conflate yung pong satisfaction performance ratings on how the impeachment proceedings, not just at the level of the Senate, but also at the level of the House, is when it is being compared to the performance of the Vice President. But, would you say, sorry, kung trust po yung pag-uusapan, pwedeng bumaba? We have to wait for that trust rating. Pero alam po niyo, there are surveys po kasi relating specifically to public support for the impeachment. So I think that would be the most relevant survey question and survey results. So kung meron po yun, kung tumaas man yun o bumaba, yun po yung may actual impact sa pinag-uusapan ho natin on the Vice President and on the impeachment proceeding. Ako, dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Terry, no, na it would be interesting to note, no, in this survey na lumabas, na lahat po ng lahat po ng mga politika, ng mga personalidad na kasama diyan sa survey na yun, ay tumaas po yung kanilang net satisfaction ratings. At itong ang ibig sabihin lamang nito para sa aking personal na opinion ay nakita ng taong bayan na itong mga personalidad na ito ay nagtatrabaho, no? Tatrabaho. And this is quite a good impression that they will leave to the Filipino people. Ngayon, it would also be interesting to see the results. Maybe after the issue of the impeachment has been asked, no? Kasi wala pa naman nagtatanong niya. Ang unang tanong kasi, interesado ba kayong makita o madinig ang impeachment? At 80% ang nagsabing oo. Diba? So, from that particular baseline, then we go, kung nakita na nila ito ngayon, yung after the first article na tapos, siguro it would be also interesting to see kung ano yung magiging resulta. Yan ang aabangan natin. Bernard, your follow-up? Good afternoon, Coms. Yung rating kasi, may mga narrative ngayon yung mga trolls na ang taas ng rating ng next president namin eh. So bakit niyo ituloy yan, yung impeachment? Is that the reason para wag na ituloy yung impeachment? Well, sa aking palagay, hindi dapat rason. Ang impeachment kasi ay proseso ng accountability eh.
At mahalaga ito, kaya nga ito ay nakasaad sa ating saligang batas because hindi pwedeng ibig sabihin kung ikaw ang mataas na opisyal ng gobyerno, kapag ikaw ay gumawa ng mga paglabag sa batas, ay wala ka ng accountability dapat harapin. Kaya hindi dapat tinitingnan itong accountability dahil sa popularity, no? Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the officials, the highest official of the country violates certain laws. Ayun lang ang aking pananaw. Kong Terry. Una sa lahat, hindi po pwedeng magpagbanggain yung pong survey ratings doon po sa impeachment, katulad na binanggit ko na po kanina. Kasi ang sinusukat po sa survey ratings, satisfaction ratings, ay kung maayos ho ba yung service delivery ng ating pong pangalawang Pangulo. So, ibig sabihin, kung magaling ho ba, at I think, nagbigay naman ho siya ng ulat sa bayan, no, na talagang tumutulong ho sila sa iba't ibang mga sektor. Na ginagawa rin naman po ng iba't ibang mga ahensya po ng pamahalaan. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng sukatin ng Senate Impeachment Court patungkol doon sa mga paglabag ng konstitusyon at ang mga betrayal of public trust, no, na ginawa po ng ating Pangulo in the past. No? So, congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kaysa sa kahit ano pa. Despite this culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, corruption, bakit mataas pa rin na rating ni VP Sara? Saan galing? Sa tingin nyo? Anong basa niya? Mahirap sagutin yun kasi I think kung alam natin kung ano yung tanong doon sa survey, siguro more or less magkakaroon tayo ng picture kung ano yung posibleng dahilan, no, kung bakit, no. But gaya nga ng sinabi ng aking mga kasama dito at sinabi natin, hindi importante sa ngayon na kung sino yung popular, no? Dahil nga hindi nga po ito popularity contest o beauty pageant. Ang ating importanteng makita at mabigyan ng pansin ang paglalatag ng ebidensya. Dapat madinig, maintindihan ng ating mga kababayan nang sa ganun, magkaroon sila ng sariling konklusyon o opinion dito sa usapin ng impeachment. Dahil from the impeachment process mismo, ito'y masalimuot na proseso. Napakahirap din maintindihan ito. No? Kaya nga, isa sa mga pamamaraan para ito'y maintindihan ng ating mga kababayan ay mailatag natin ang ebidensya. At dyan mismo, siguro, that will already help the people to come up with conclusions or opinions on the issue. Any other follow-up, Bernard? Meron pa. Think okay na we can move on to the next question. All right, go ahead. Hi, Congress. Good morning po. Isaiah from Billionaire Abante. Regarding naman po sa mga magaganap next week, yun nga po yung pagbubukas na po ng talakayan regarding sa confidential funds. Based sa pre-trial order, ito po yung inaasahan natin na pinakamahaba kasi 31 trial dates. Ano po mga expectations? Bakit po ganun siya katagal o magiging ganun siya kahaba? Pwede ba rin ba siya magiging mas kabilis nung grave threats na nagbawas po tayo ng mga witnesses? Yes, una-una, bakit ganun siya katagal? No? Dahil napakadaming dokumento na involved dito. Tulad ho na nang nasabi kanina ni Kong Terry, ang pinag-uusapan na confidential funds dito sa dalawang departamento ho siya, sa opisina ng gobyerno, Office of the Vice President and sa DepEd, no? And then madami ho tayong mga witnesses na kailangang marinig ang kanilang testimonya para mapaliwanag yung buong proseso, para makita ho natin, no, from the time that they asked for
cash advances, no? Para dito, yung saan ba ginamit talaga ito, ano yung nangyaring liquidation efforts nila sa COA, ano ang naging mga findings nila sa COA, no? Hanggang dun sa umabot na, dun sa pinaliwanag kanina, nila Kong Terry, Kong Ace, nagkaroon ng mga findings, no, na pinapasoli, itong amounts na ito dahil hindi napatunayan na nagamit ito dun sa allowed na purposes. So, as to can we find a way to abbreviate the proceedings, we will also try to do that. No? Tulad ho nung ginawa ng team for grave threats, no? Basta ho na patunayan na ng mga naiupo ng testigo yung mga importanteng bagay, no, para ma-prove itong charge ng confidential funds. Hindi pwede na din ho nating ipagpaliban na or altogether waive already, no, yung presentation of other witnesses. You will remember we waived presentation of I think 6 witnesses in the grave threats. Ganon din naman ho yung plano natin dito, no? If there are witnesses that could be dispensed with, we'll also try to do that. Again, cognizant naman ho tayo, no, dun sa sentimiento ng impeachment court and mga kababayan natin, ayaw nating magtagal to pare-pareho, no? But tulad ho ng sinasabi namin, we'll also ask for some patience from everyone, diba? Dahil gusto nating mabilis, pero ang pinaka-importante, more than dun sa mabilis, yung mailatag natin ng mabuti, yung ebidensya, para ho kapag darating na yung panahon para humatol na, nakabase siya sa buong ebidensya na importante at relevant and material dito. Baka sila Kong Terry po and Kong Ace may sagot. Hindi, katulad ng binanggit kanina, nakabatay naman po yun doon sa pagtakbo ng day-to-day na paglilitis po natin. So, ibig sabihin, kung masapatan na po yung confidential funds misuse team, doon po sa naging takbo at latag po na ebidensya, tingin ko mas kaya pa ho nating mapabawas, no? Yung pong bilang po ng mga testigo. Pero syempre, kung kailangan ho itakbo yung entire length ng pong presentation of evidence with the entirety of the witnesses, then that is something that we would also do. No, so antayin na lang ho natin siguro yung pong pagtakbo nito pong bahagi po na ito ng paglilitis. Well, gaya ng sinabi ni Attorney Tolosa at saka ni Congressman Terry, kapag sufficiente na, no, yung naipakita na ebidensya and nakapagbigay na ito ng lakas at tibay dun sa kaso o dun sa article na yon, then perhaps the prosecution panel may consider shortening it or expediting it by what? One, perhaps withdrawing some of the witnesses that are listed in the pre-trial brief, no? Number 2, siguro kapag maganda yung pagkakalatag ng testimonya ng mga witnesses na yon at nakuha na ho natin yung meat o yung laman mismo ay sufficient, then perhaps nasa yung nagde-direct, siguro medyo pwede nang bawas-bawasan ng konti yung pagtatanong, di ba? If you notice this past 5 days, wala naman sa direct examination ang mahaba di ba? And kaya nga siguro dapat tanungin din natin kung meron ba silang ding paraan paiksiin without sacrificing of course yung katotohanan at saka yung due process. Alright, thank you po.